Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo roon ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito po muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal and public service program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, ang ating pong topic no for today no ay napaka uh, na importante pong episode no na dapat malaman po natin lalo na kung tayo ay may lupa at mayroon tayong kapitbahay nang nagpapasurvey o kaya ay bigla na lang nalaman ninyo na nagkaroon po ng paglipat ng mohon no doon sa inyong lupa no dahil nagkaroon ng either nagkaroon ng ito'y resulta ng nagkaroon ng survey ang inyong kapitbahay o kaya basta na lang na-discover ninyo na nailipat na yung mohon no doon sa inyong property line. So ito po ang bibigyan po natin ng daan no sa episode na ito. Pero bago tayo magpatuloy no ay kung hindi pa kayo napag-subscribe no o napag-follow po sa atin sa Facebook at subscribe din dito sa YouTube channel natin at if you find our videos interesting and informative, pwede po bang makahirit po sa inyo, no? Paki-click po ang subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, tsaka yung follow. And please paki-share din po and paki-click din po ang like po no, sa inyong mga screen so that tayo po ay mahuli po tayo ng algorithm ng ating platform at marami po tayong mga ma-reach out ng mga kababayan po natin no upang sila din ay matutunan at may mapupulot sa ating pinag-usapan. Sabi natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. And of course, huwag po niyong kalimutan, paki-click din po yung notification bell. Upang sa ganun, pag mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. So paki-share po no, ang ating mga videos sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala ninyo, or even yung kapitbahay ninyo, no? Upang sila din ay may matutunan no, sa ating mga pinag-usapan. Maraming salamat. Okay, let us now proceed dito po sa ating topic no sa episode nito. Ang ating pong topic no ay may pinadala po ito sa isa po sa ating mga viewers, no? Tawagin na po natin siya sa pangalan si Jocelyn B. Okay. Sabi niya dito, hello attorney, legal po ba na maglipat ng muhon ang may-ari ng karatig na lupa na walang pasabi sa lahat ng mga heirs ng may-ari ng lupa? At dapat na ba basihan ang pagsukat nila na kami ay di na nagpasukat din sa lupa namin? Alright, okay. So dito nagkakaroon ng confusion sometimes, okay? Kasi una, dito ang usapin kasi dito ay kailangan ba na humingi ng permiso yung karatig na lupa kung magpapasurvey kayo, kung sila ay magpapasurvey, okay? Kung ang ibig sabihin ng permiso is talagang consent, hindi po, okay? Ang sabi lang po ng batas ay bibigyan lang po ng notification. Notice lang yung karatig na may-ari ng lupa na kayo ay magpapasurvey, okay? Ngayon, bakit kailangan ang notice, okay? Dahil upang malaman po ng may-ari o kung hindi pwede ang may-ari, wala siya doon, ang kanyang testigo, maaari yung official ng barangay, no? Na pinapunta doon o ni-request na magtestigo doon sa gagawing pag-survey upang sa ganun malaman kung saan kumuha o kukuha ng reference point yung surveyor. Okay? So, hindi kailangan po ang consent kasi wala nang pong sinasabi ang batas na kailangan ang consent. Okay? Kasi kung consent po, di makuhostage naman yung magpapasurvey. Paano kung hindi pumayag? Basta, sabi lang ng batas, ay kailangan lang ang written notification. Sabihan yung karatig na may-ari na magkakandak ng survey. No, nasa kanya na yun, kung binigyan ng notice, kung mag-attend siya o hindi. But normally, ay mismo may-ari, no, ang pupunta doon kasi karatig so nandun lang siya, or yung kanyang kinatawan o maaaring yung barangay kung i-request ninyo no ang mag-witness kung saan
kumuha ng reference point yung surveyor. Ngayon, ang sulat sa atin ay dapat bang magpasabi sa lahat ng mga ears? Okay? So hindi pa naman subdivided yung lupa, okay? Ng mga ears, ay kung mari, ay ang isang ears would be enough, pero kung pwede namang mabigyan ng notice ang lahat ng ears, no? Ay wala naman sigurong mawawala doon. So, wag lang niyong i-confuse na kailangan ang consent. Hindi po kailangan ang consent. It is enough that the adjacent landowners, no, are notified of the survey. Okay? Yan po ang inyong tatandaan. So, ngayon, ang tanong next question is, dapat bang magpa-survey din kayo? Ngayon, kung hindi kayo kontento doon sa resulta ng relocation survey na ginawa, at dito nga ay maaaring mapatunayan na yung muhon ay inilipat bago na naging basihan doon sa paglipat nito ay yung ginawang survey, no? Ay maaari din kayong magpa-relocation survey. In short, wala kayong hindi nyo obligasyon na tanggapin yung resulta ng ginawa ng inyong kapitbahay sa ginawang pag-survey, lalo na kung ito ay taliwas, no, doon sa inyong property line. So ang gagawin ninyo, magpa-relocation survey din po kayo. Okay? In the same manner, you have to notify also yung inyong kapitbahay na magpa-relocation survey kayo para malaman din kung saan kukuha ng reference point ang inyong surveyor. Kasi pag iba po kasi ang reference point na ginamit ng surveyor, no? Reference point na ginamit ng inyong kapitbahay at reference point na ginamit po ninyo ay hindi po talaga magkakatugma ang resulta ng survey. Kaya mahalaga na magkaroon ng common reference point sa ginawang pag-survey. Ngayon, pag hindi kayo nagkakasundo, no, sa ginawang pag-survey, ang resulta po ng surveys na conflicting, no, could be used, no, as evidence. Kung makapunta kayo sa korte, kung makarating sa korte ang inyong usapin, ay ito po ay gagamitin at madidetermine kung sinong survey o relocation survey ang accurate. So in this case, no, ay maaari mag-appoint ang korte ng isang commissioner, no, na may expertise, no, dito sa larangan ng pagso-survey, kung sino sa kanilang dalawa na surveyor ang tama. Then, ang basihan dito, of course, meron man tayong mga batas dito at saka implementing rules, no, sa paggagawa ng survey. So, I hope, no, na nabigyan natin ng daan ang katanungan sa atin ni Jocelyn B, no, sa kanyang katanungan. So, tanda po natin, wag nating i-confuse, ang pagkakandak ng survey, kailangan lang ay written notice doon sa inyong kapitbahay. Hindi kailangan ng consent. Kung ayaw niyang pumayag, wala siyang karapatan na pigilin ang paggagawa ng survey. Yung obligasyon lang ninyo ay bigyan sila ng notice. Nasa kanila na yon kung magpadala ba sila ng kinatawan, no, or witness kung saan kukuha ng reference point ang inyong surveyor. So hanggang dito lang muna tayo, no? And I hope na bigyan po natin ng katugunan ang sulat po sa atin ng ating viewers. Oh, by the way, no, sa kapapasok pa lang ay kung hindi pa naman po kung if you find our videos interesting, no, at hindi po kayo nakapag-subscribe pa sa ating YouTube channel o nakapag-follow sa ating Facebook, pwede po makahirit po sa inyo ng isang follow, isang subscribe, and isang share and like po, no? Sa itong makikita po niyo sa inyong screen, upang sa ganun ay mas mapapalawig pa natin ang ating advokasya, no, na mapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your neighbors, your friends, your relatives, no, or just your plain acquaintances, no, upang sila din ay may mapulot, no, sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas, and I hope to see you again in the next episode po natin. Bye-bye and God bless.